Kaya, King Cortez, abangan ko yan ha, kinokol ko yung hamon mo. O sige, gusto mong apat na pare, magpirmahan tayo. May 1 alauna sa 1 Ayala Mall. Pag hindi ka sumulpot, isesend ko kay Kalakuya Adel ang record, ang footage, sana ito ay mapagtuunang pansin, duwag ka talaga. Pero, kung kumasa ka, tandaan mo, King Cortez, ipapahiya kita sa harap ng MCGI at yan ang magiging dahilan ng pagkaubos ninyo dito sa debate na ito. Ano, basahin mo! Pag nabasa mo, talo na ako! Pag nabasa mo, talo na ako! Kung mabasa ko, talo ka na. Mo daanin eh. Sa aral, sa pag-ibig, sa pagmamalasakit sa kapatid at sa kapwa, sa pagsunod sa utos, sa lahat ng bagay. Natutupad sa samahang ito ang sinasabi ng Biblia. Inaapi, inuusi, ginigipit sa magkabi-kabila, tapos mga dukha, walang pinag-aralan, pero pagdating sa Biblia, bata lang ang katapat ni Ramil. Bata. Ha? Tanyo, yung diskusyon dun sa Eastern Visayas, si kapatid na King, di pa naman yun ministro, nagmamanggagawa lang. Yung dalawang ministro ni Manalo at saka yung San Diacono, pinagtulungan yung isa. Hindi sila uubra. Daig sila ni kapatid na King. Glory be to God. Glory be to Christ our Lord. Hindi sila ubra. Yan ang pruweba. Natutupad sa atin ang sinasabi ng Biblia na ang iglesyang totoo, pinagkalooban ng karunungan. At ang karunungan dito, hindi masasalangsang ng lahat ng ating mga kaalit. Yan ang sabi ng kasulatan. Kaya sana mga kapatid, at para patunayan ko sa inyo, ang karunungan sa iglesyang ito'y bumabalong na parang ilog na saganang dumadaloy. Bukas ng umaga, inaanyayaan ko kayo sa paglutas natin sa problema ko at sa problema ng Diyos at problema nyo sa hinaharap na walang hanggang buhay, mga kapatid. Babalik pa ba kayo, mga kapatid? Ako na lang ang magbo-volunteer, Kuya Adel. O wag mo nang atupagin yan si King Cortez na yan. King Cortez na yan. Total, nagyayabang siya. Siya ang magaling, siya ang matalino. Ako na mismo ang voluntaryong pupunta sa kanyang bahay sa isang maginoong debate. Kaya, King, kung nanonood ka, kung nakikinig ka, ang hamon niya kasi magdala ng 4 na pare. Paano kung makapagdala ako, King Cortez? Dadalhin mo ba yung kondisyon ko sa'yo na magdala ka rin ng 4 na KNP? Maganda, ipanotaryo natin ito, magpirmahan tayo. Ayoko nang pupunta ako, may dala akong pare doon, tapos nakasara lang ang bahay niyo, King Cortez. Maganda, ilagay natin lahat ng 4 na KNP. Dahil nagkondisyon ka, hindi nga ako nagkukondisyon sa'yo. Di sundan ko yung sundan ko yung patutsada mo na magdadala ako ng 4 na pare. Sige, magdadala ko ng 4 na pare, gumawa tayo ng kasulatan. Magkita tayo, magkita tayo sa Maynila. Maganda, maglagay na ako ng date Ano bang date ngayon, Kuya Day? Maganda. Kung King Cortez, April 15. April 15. April 15. 16 na pala kasi 12:30 na. April 16 na. Mga May 1, ire-record ko ito, Kuya Adel, at isesend ko sa inyo. May 1, King Cortez, magkita tayo sa 1 Ayala. Sa 1 Ayala. Hihintayin kita doon sa bus station na yon at kukuha ako ng papel at ililista ko doon lahat ng 4 na pare na pupunta sa inyo kasama ko dahil tayo lang naman na maglalaban at ilista mo rin doon yung 4 na KNP na isasama mo dahil hindi ako magdadala ng pare kung hindi ka magdadala ng KNP dahil sino ka? Napaka-entitled mo. Ikaw ba si Eddie Soriano? Wala kang authority makapag-debate dyan kay Kuya Kumo O kaya yon, magkaroon tayo ng kasulatan. Papangalanan ko yung 4 na pare, gagawa ako ng isang parang affidavit at yung 4 na pare na yon pupunta talaga sa tapat ng bahay nyo kasama ko, may moderator, basta't isama mo rin yung mga KNP. Magpirmahan tayo, ako na mismo magpapanotaryo. Pag hindi ka pumunta, may multa. Ang multa natin, King Cortez, mga nasa 50,000. Pwede na yon. 500,000.
At ako naman, hindi naman ako nagbibiro. Total, dinamay mo ko dyan. Ikaw bahalang umexit dyan sa gulong pinasok mo. Ako pa, hinamon mo King Cortez sa debate. Wala akong inatras ng pastor. Lalo ka na, hindi ka naman pastor. Hindi kang kinikilala dyan sa MCGI eh. May 1 ha, alauna ng tanghali. Hanggang alas 4 pag wala ka pa, duwag ka talaga King Cortez. Kinakasahan ko yung hamon mo kay Adel. Iba, ako ang lalaban at yan sa tapat ng bahay niyo, hindi sa tapat ng bahay ni Kuya Adel. Ang tema, King Cortez, ang tema, patutunayan ko na yung Members Church of God International ay hindi kaanib. Ha? Hindi kaanib ba? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, ayon sa Biblia at referensya. Kaya ayan ang tema na natin. Kasahan mo yan, King Cortez. Aabangan ko yan. Total, puro ko patutsada. Magdala ng 4 na pare. O sige, kasahan na natin yan. Kinokol ko yan. Basta't gumawa tayo ng kasulatan. At pag hindi ka nakapagdala ng KNP, magdadala ko ng 4 na pare. May multa yan ng 50,000, King Cortez. Kaya magkita tayo May 1 sa Ayala o sa 1 Ayala Mall. Diyan yan sa Makati. Makati ba tawag yan? Basta sa Makati. Maghihintay kami dyan alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pag wala ka, patunay lang yan na kagaya ka ng puno mo na nagtuturo ng katitisuran sa 18 ng Roma na si Daniel Rason. Yan ang hamon ko sa iyo, King Cortez, ha? Total, si Kuya Adel ang gusto mo. Alam mo naman, King Cortez, alam ko na yung mga patutsada mo na yan eh. Ganyan rin ang nangyari kay Eli Soriano. Nung hinamon ng Iglesia ni Cristo, ang tapang-tapang, wala klasyang inaatras ang pastor. Nung hinamon na ng mga pastor ng Iglesia ni Cristo, ang sabi niya, puno sa puno. Hindi naman klinarify kung anong klaseng puno. Puno ba ng mangga? Puno ba ng santol? Puno ba ng kuyabano? Ang daming puno sa mundo. Meron pang mga may coconut tree pa, ano pa? Meron pang guava tree. In English ko lang. O, ganun rin ang ginagawa mo, King Cortez. Hindi sa akin tatalab yan, sinasabi ko sa iyo. Kung Soriano ka, mas Soriano ako. Tandaan mo yan, King Cortez. Kung baga nga dyan sa kasabihan nila Kuya Adel, hindi laway ang nasa loko, suke. Kaya, King Cortez, kapalan ko yan, kinokol ko yung hamon mo. O sige, gusto mong 4 na pare? Magpirmahan tayo. May 1 alauna sa 1 Ayala Mall. Pag hindi ka sumulpot, isesend ko kay Kuya Adel ang record, ang footage, sana ito ay mapagtuunang pansin, duwag ka talaga. Pero, kung kumasa ka, tandaan mo, King Cortez, ipapahiya kita sa harap ng MCGI at yan ang magiging dahilan ng pagkaubos ninyo dito sa debate na ito. Tama na, Brox. Tataya ka ba kay paring Jared? Ako, tataya ako kay Jared eh. Oo, kaya ako, Jared. Tataya na kami dalawa ni Brox. So, sagot na namin yung Magkano yung bet mo, 50,000 ba? Magkano yun? Gawin na natin 500,000 ang kulta pag hindi sumipot. Oo, yun. Pag hindi sumipot si Jared, kami na maghahati na kami ni Broccoli sa pero pag hindi naman ito si King, hati-hati tayo. Kaya gagawa ng kasunan, Kuya Adel. Kaya maganda talaga, pag nakita kami sa May 1, total makakarating naman sa kanya to. Pag nakita kami sa May 1, mahaba pa. May 1, next ng April, May 1, pag nakita kami sa May 1, at nakapagpirmahan na, iset na ang venue, kahit doon sa tapat ng bahay nila, magkabit ng pulpito at speaker, kahit speaker ng MCGI, kahit magbayad sila, hinaan nila yung speaker ko, wala kong pakialam, kumasalang itong si King Cortez na ito, dahil mayabang ito eh. Ito yata yung manok to ni Soriano eh. Maganda i-testing natin yung manok ni Soriano. Inyo ang kapayapaan ng Diyos at tayo ngayon ay magdidiwang sa awat tulong ng Diyos sa kadahilanan na kapopost pa lang natin ang ating video na hamon kay King Cortez na siyang bata ni Eli Soriano noong 1902 hanggang 4 na umatras po sa ating hamon dahil tinira tayo sa social media. Basahin natin, i-flash natin sa screen. Sabi, paumanhin mga kapatid sa pagsagot ko sa mga ilimas dito sa social media. Nakita ninyo kapag hinarap, di naman uubra kahit gamitin pa sarili nilang pangangatwiran. Anong pag hinarap, hindi naman na Anong pag hinarap hindi naman uubra? Ikaw nga ang hindi umubra sapagkat hinamon ka namin.
hindi ka naman kumasa. Ang gusto mo, 4 na pare. Kaya nga ang kondisyon namin, kung gusto mo 4 na pare, magdala ka ng 4 na KNP mo at bukod sa 4 na KNP, dalin mo si Daniel Rason. At dadalhin ko si Father Darwin. Dadalhin ko si Father Darwin at si Father Drone. 3 o 4 daw, ano? Si Father Drone. Father Raul. Kung pwede. At dadalhin natin ang last na pare. Mga father yung Si Father Mejos. 4. Yung 4 na yan. Total gusto mo, magdala ako ng 4 na pare. Dadalhin ko tong 4 na pare na ito sa tapat ng bahay ninyo para maganap ang ating isang maginoong bakbakan o palitan ng katwiran para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan. At ang paksa ko ang hinamon sa iyo, King Cortez, patutunayan ko na yung MCGIO Members Church of God International na inirehistro noong 1904 ay hindi ang iglesia ng Diyos o ay hindi kaanib sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ayon sa Biblia at sa kasaysayan total, hindi mo kinasahan, magdiwang tayo, kapatid na Jimmy. Bakit basahin natin? Anong sabi niya? Hayaan na lang natin silang magkakahol. Di pala nilang kayang sumayaw sa sarili nilang tugtog. Hayaan na lang. Ano yun? Pag-atras yun. Pag-atras yun. Kasi hayaan na lang. At humingi pa siya ng paumanhin dahil sumagot siya. Sa makatwi, parang nagkasala pa siya sa pagsagot sa atin. Talagang hindi Kristiyano. Dahil ang utos sa 3:15 ng unang Pedro, King, Kiringkong, inyong sambahin si Kristong Panginoon buso na handa kayo sa pagsagot. Handa kayo sa pagsagot. Hindi kayo handa humingi ng paumanhin pagkatapos sumagot. Wala namang ganung utos si Kristo. Talagang antikristo ka, King. O kaya, bilang pagdiriwang mga kapatid, meron tayong Holy Beer. Ano kapatid na JB? At salamat sa Diyos. At ang unang umatras, si RGM Aguila. Pangalawa, si Bendilio ng SDA. Ngayon, umatras naman si King Cortez. Wala na talagang lalaban ng debate, talagang mga naduduwag na sila. Kaya King, sa susunod, huwag kang magsasalita ng hindi mo kayang panindigan at mapapahiya ka. At yun ang manifestasyon ng pagiging sinungaling mo ayon sa 8:44 ng 1 na siyang manifestasyon ng pagiging anak mo sa Diablo. Kailan magdadala ko ng 4 na pare at magdala ka rin ng 4 na KNP mo at tayo rin naman ang maglalaban, 1v1 ang hamon ko at yan ang sinabi ko sa comment section, ngayon naman umatras ka. Kaya bilang pasasalamat sa pagtatagumpay, mga kapatid, mga kababayan, ay meron tayong Holy Beer. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Olivier. Matras. Umatras. Ano mo? Yeah. Well,